Hi guys, so for today's video, ang ituturo ko naman sa inyo is about POS complete setup and its function. So itong video nito is related to doon sa ginawa kong video na POS machine and its parts. So pero this time is meron lang akong part na i-correct at saka i-explain na din kung ano ba yung purpose or uses nitong mga parts na to. So bilang isang cashier, dapat alam mo kung para saan yung mga gamit na nasa harapan mo, hindi lang siya alam kung paano gamitin. So, alam mo rin kung paano siya explain. So, alam mo kung para saan ba to, ano ba yung uses nito. Sa video na to, matututunan mo yon at ituturo ko po sa inyo. So, please keep on watching. By the way, guys, sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm Jennifer Rabano or Chican Rabano. So, please don't forget to like this video, subscribe, comment, and pakishare na rin po ng aking videos. Pero lang, I'm not a professional trainer. So, ito yung tuturo ko sa inyo is part ng aking mga learnings noong aking cashier pa lamang at ngayon na isa na akong supervisor. Yung monitor. So, sa monitor, dito natin makikita yung mga item na ini-scan natin. Pati yung presyo ng mga item na binibili at magkano yung total bill na babayaran natin. Bale, dyan pala sa lower part niyan, makikita nyo ang cashier's name after nyo makapag-login. Next naman is yung printer. So, sa printer, syempre, of course, dito inilalabas yung mga resibo na ibinibigay natin sa ating mga customer. Make sure lang na kapag nagbibigay kayo ng resibo is kailangan malinaw yung pagkaka-print para malinaw yung mga presyo or amount na makikita ng ating mga customer sa kanilang mga resibo. Okay, so next naman is yung mga scanner. So, una natin is yung vertical scanner. Bali, may dalawa tayong scanner, isang vertical and handheld. So, ito naman yung vertical scanner na kung saan pwede natin i-scan yung mga maliliit na items na kaya nating idaan dyan at buhatin. Isang klase naman ay itong handheld scanner. Ito ay ginagamit kapag nasa ibaba or nasa pushcart yung mga item at sobrang bigat na para ilagay sa conveyor. Kadalasan ginagamit din to kapag hindi kayang i-scan ng ating vertical scanner yung item na ipapunch natin. So, next naman ay itong drawer. Ito yung drawer kung saan inilalagay natin yung mga till drawer na pinaglalagyan ng ating mga coins or mga panukli or yung pera ng benta natin. Make sure lang na lagi itong close, lalo na kung nakalagay dyan yung ating mga till drawer. Para ma-open yan is kailangan natin mag-log in at mag-log out sa ating mga POS para mag-automatic open na po siya. Isa naman sa pinaka-importanting part ng POS is yung ating keyboard. So sa keyboard dito natin makikita yung mga tender keys. So as usual na keyboard, nandyan yung mga numbers, letters, and mga function na kailangan natin sa ating computer. Andyan din yung tenders like online transaction and offline transaction, cash, debit, and credit card transaction, pati na rin ang mga GCs. Ginagamit din natin ang keyboard kapag nagmamanual tayo ng mga SKU sa mga item na hindi na kayang i-scan ng ating mga scanner. Next naman ay customer display. Sa customer display, makikita ng customer ang bawat presyo na ini-scan ng cashier. Dito rin makikita yung total bill na babayaran nila kapag nag-subtotal na si customer or si cashier. Kapag sasabihin nila sa mga customer nyo yung total bill na babayaran nila, yun na yan po ituturo. Nakasanayan na kasi natin na kapag magsasabi tayo ng total bill sa ating mga customer, sa monitor natin ipinapakita. Isa sa pinaka-importanting parts ng ating POS setup ay itong EFT o yung tinatawag nating electronic fund transfer. Dito kasi natin sinuswipe ang mga cards na binabayad ng ating mga customer. Ang mga EFT natin ay connected na sa mismong POS natin, kaya naman kapag once na nag-online transactions ka, automatic na ma-transfer yung mga amount doon mismo sa EFT at hindi mo na kailangan pang mag-manual input ng mga amount or yung mga bill ng mga customer nyo. Next naman is itong UVL o yung ultraviolet light na which is dapat talaga is meron tayo bawat counter. Isa ito sa mga gamit na dapat meron ng bawat counter or mga cashier. Ito ang importanteng device sa pag-check ng mga fake bills. Next naman ay ang conveyor. Sa conveyor, dito natin nilalagay ang mga items na binibili ng ating mga customer
Dapat lahat ng mga item na dumadaan sa conveyor ay ini-scan natin sa ating mga vertical scanner or sa handheld scanner. Maraming paraan para mapagalaw itong conveyor natin. This is naman is para pindutin yung switch na para mapagalaw natin yung conveyor natin or doon sa gilid. Meron kasing mga conveyor na censored lang na kapag inalisan mo ng item ay automatic nang gumagalaw siya at nagmo-move. Next naman ay ang UPS o Uninterruptible Power Supply. Dati akala ko AVR yan. So, yun yung i-correct ko kasi yun yung sinabi ko dun sa dati kong video. So, UPS po yan. Diyan, ang kahalagahan ng UPS ay once na namatay or nagkaroon ng brownout, ay hindi agad mamamatay ang mga POS natin. Kumbaga, meron tayong backup na kuryente para may time tayong mag-save ng mga files bago natin i-turn off yung mga personal computer natin. Kung may natutunan po kayo sa video natin, don't forget to subscribe and pa-heart na rin po. Salamat sa panonood.